Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po sa aking channel. Isang panibagong reaction video na naman po ang ating pong gagawin po ngayon. Mula po ito kay Mr. Good Vibes Shorts. Kung hindi ka pa po nakasubscribe sa aking channel, please subscribe para ma-update po kayo kapag naglalabas po tayo ng ganitong reaction video. Ang title po nito, ang pambatong taktika ng India upang ma-checkmate ang China. Simulan na po natin to. Let's do this. China, mas lalo nang lumalakas at totoong ito ay isang ang powerhouse na bansa hindi lamang sa Asia kundi sa buong mundo. Dahil sa pag-abante nito sa teknolohiya, militar, siyensya, armas pandigma at ekonomiya, tila ba takot na ang ibang mga karatig bansa nito na sila ay kontrahin. Maliban na lang sa isang kapitbahay na pumapalag sa pambabraso nito sa Asia. At ito ay walang iba kundi ang India. Ang dalawang higante na ito ay tila kasalukuyang naglalaro ng chess at ang India ay handa ng ikasa ang kanilang tinatagong taktika upang maipanalo ang laban at mapornada lahat ng pinaplano ng China. Kung inaakala nyo na ang West Philippine Sea lang ang pinakamalaking ginawang pang-aangkin ng China, ay nagkamali kayo. Sa mga hindi nakakaalam, may hidwaan na sa pagitan ng India at China dahil sa alitan sa tamang paglagay ng kanilang mga borders. Dahil doon, umusbong ang iba't ibang problema na naging sanhi ng mga bakbakan at patayan sa nasabing border ng dalawang bansa. Mahigit 60 years na rin ang hidwaan na ito at libo-libo na ang nasawi dahil sa makailang beses na engkwentro ng mga militar ng India at China. Ang tanong, papalag nga ba ang India sa kabila ng malakas na puwersa militar ng China? Ano ang pambato nitong taktika upang ma-corner ang China at ma-checkmate hindi lamang sa puwersa militar kundi pati na rin sa ekonomiya at iba pa? Well, hindi po basta-basta talaga ang India po ngayon. No? Ang lakas-lakas na po talaga ng India. At talaga pong matagal na po talaga yung duwaan nila. No? Pisikalan po talaga. No? Nag-ano po sila dati noong araw. Talagang nagbakbakan po talaga yung India at saka ng saka China, no, nagsuntukan po talaga, hand-to-hand combat, no, at marami nga pong nasawi din po diyan sa sa paglalaban po ng India sa ng China. Yan ang pag-uusapan natin ngayon dito lang sa Mr. Good Vibes. Subscribe. Lingid sa kaalaman ng lahat, ang India at China ay dating magkaalyado, naging sentro ng kalakalan. Ang mga bansang ito dahilan upang sila ay maging magkaibigan pagdating sa industriya at kalakal. Sa mapa, makikitang magkatabi ang dalawang bansang ito, ngunit pareho rin silang nasakop ng mga mananakop. Ang India ay ginawang kolonya ng Britanya ng 89 years, samantalang ang China naman ay dati ring pinasok ng Japan. Taong 1947 nung matamasa ng China ang makawala sa mga Hapones at tapusin ang makapaminsalang civil war na naging hudyat ng pagsisimula ng People's Republic of China. Nang dahil sa kanilang mga karanasan at historya, iisipin na magiging malakas ang relasyon ng India at China. Totoo naman na matapos nilang makuha ang soberanya ay sinuportahan pa rin nila ang isa't isa. Kagagaling lamang ng mga Indiano at mga Chino sa mapait na kahapon. Kaya naman ay nagkasundo ang mga pinuno ng dalawang bansa, si Mao Zedong at Jawaharlal Nehru, upang magkaroon ng kapayapaan para sa ikauunlad ng kanilang mga bansa. Kahit mahirap ay naging matiwasay at payapa ang pamumuhay ng kanilang mga nasasakupan. Kung inyong maaalala, tapos na ang World War II ng mga panahong ito at unti-unti na ngang bumabango ng mga bansa dahil sa pinsala na dulot ng digmaan. Ngunit hindi nagtagal ay nagkaroon na ng problema. Sa pagkakahalal ni Mao Zedong ay siya ring pag-usbong ng Chinese Communist Party o CCP. Isa sa mga unang hakbang na ginawa ni Chairman Mao ay ang sakupin ang Tibet, isang maliit na bansa na nasa kalagitnaan ng India at China at kung saan rin nakatira ang Dalai Lama, ang spiritual leader ng mga Tibetan. Kahit paman nataliwas ang kultura at pananampalataya ng mga taga-Tibet kumpara sa mga Chino, ay hindi ito dahilan upang pigilan ang CCP na kunin ng Tibet bilang parte ng kanilang teritoryo. Yan talagang si Mao Zedong ang pasimuno po ng lahat, no? Talagang sa kanya po talaga nagsimula yung CCP at marami po talagang pinahirapan at namatay po ng dahil po sa pamumuno talaga niyan. Ni Mao Zedong, nasa history na rin po talaga yan, no? At talaga pong yun nga po, dyan din nagsimula yung sakop ang China. Hanggang sa namanan lang po ngayon ng leader po nila ngayon na si Xi Jinping, no? Kaya po itong mga CCP po talaga ay talaga pong hindi po magandang halimbawa po talaga yan, no? Dahil sa heograpiya at lokasyon ng Tibet, hindi may iwasan na ito ay maging sanhi ng posibleng digmaan sa pagitan ng India at China noong 1950.
Na mga panahong ito, kahit pa man na isa ang Tibet sa kanilang mga kaalyado, iniwasan muna ng India ang makisawsaw sa issue upang hindi makapagpasiklab ng apoy. Ngunit dahil sa nangyayaring pang-aapi ng China sa Tibet at sa pagdating ng mga hukbong sandatahan ni Mao Zedong na tinatawag na People's Liberation Army o PLA, napilitang magtago ang Dalai Lama sa India. Tama. Isa sa mga maraming dahilan upang unti-unting mawala ng tiwala ang China sa India, na naging resulta ng pagiging agresibo ng CCP laban sa katabing bansa nito. Sa mga sumunod na taon ay hindi na nga nagamot ang sugat sa relasyon ng India at China. Naging matindi ang hidwaan nila sa kung ano ba talaga ang tamang boundary ng kanilang mga bansa. Isa sa mga borders na ito ay ang McMahon Line na nasa kanlurang parte na hindi pa rin kinikilala ng Chinese government. Sa silangang bahagi naman para sa mga Indiano, ang tamang border ay ang linya na tinatawag na Johnson-Ardagh Line. Subalit para sa mga Chinese, ang kanilang kinikilalang border ay ang McCartney-McDonald Line. Sa loob ng dalawang linya ay ang oportunidad sa pagmamayari sa bulubundukin ng Aksai Chin. Well, nung mga panahon po talaga po na yan, no, talaga pong mahinang-mahina pa po talagang India po niyan. Kaya po talagang halos makubkub na rin po talaga sila ng China. Lahat po talaga ng gustong sakupin ng China noon ay talaga nasasakop po talaga nila. Pero po ngayon, no, fast forward po tayo sa ngayon po talaga. Ay nako, hindi na po basta-basta ang India talaga. Sobrang lakas na po talaga ng sandatahang lakas ng India nowadays po. Isang parte ng Kashmir region. 1959 nang sinubukang makipag-areglo ng China sa India. Ang alok ni Mao Zedong, ang kanlurang parte ng border ay sa India at sa kanila naman ang silangang parte. Subalit hindi pumayag ang gobyerno ng India. Ang naging hudyat ng malawakang digmaan sa pagitan ng India at China ay nang malaman ni Chairman Mao na may mga militar ng India sa kanilang inaangking parte ng border. Nagalit si Mao Zedong at ipinakita ang kakayahan ng China sa pamamagitan ng pagpapadala ng libu-libong mga armadong militar sa border upang iligpit ang kung sino mang Indiano ang magbalak na lumaban. Taong 1960 nang sinubukang magkaroon ng kasunduan ng mga opisyal ng India at China. Ngunit ito ay hindi uli naging matagumpay. 2 taon nang lumipas, ang hindi pagkakasundo na ito ay naging hudyat ng isang digmaan, ang Sino-Indian War, kung saan 3,000 Indiano ang nasawi. Noong 1967 naman, hindi pa rin natapos ang engkwentro ng mga militar ng India at China. Nagpang-abot ang kanilang mga hukbong sandatahan sa Nathula at Chola, mga lugar sa pinag-aagawang border, nang naipabalitang inatake ng mga Chinese ang kampo ng mga Indian. Sipin nyo, no, kahit alam po natin talaga na mahina po talaga ang India noon, talaga pong pumapalag po sila ever since po talaga. No? Isipin nyo, 30,000 ang namatay yung enkwentro po na yun, no? Sa parte po ng India. Pero talagang diretso pa rin po talaga ang gera po nila. No? Kahit po talagang malakas po talaga ang China noon, ay talaga pong pumapalag sila. Talaga yung puso po nila, inaipaglaban po ang kanilang teritoryo talaga doon po talaga. Kaya po ngayon talaga, no, hindi na po basta-basta ang India, no, malakas na rin po talaga ang India. Talagang papalagan na po ng India ang China ngayon. Mula noon ay patuloy pa rin ang bakbakan ng dalawang partido sa pinagkaagawang border na ito. Ilang mga videos na ang kumalat sa internet nito mga nakaraang taon kung saan makikita ang mga standoff at barilan sa kabundukan. Ang huling pagkakataon na may violenteng nangyari sa border ay noong 2020 kung saan isang Indian colonel at 19 na kasamahan nito ang brutal na pinagpapatay gamit lamang ang mga bato, baton at kamao ng mga Chino. Kaya yung sinasabi ko sa inyo, di ba, yung talagang hand-to-hand combat talaga sila. Wala silang armas talaga, kundi mga bato lang, mga ganun. Kamay-kamay lang nila at yun nga. Siyempre, nalamangan pa rin dito ang India, no? Makailang beses nang sinubukan ng India at China ang magkasundo. Kahit nga nakagawa na sila ng iba't ibang treaty upang i-address ang mga issue, ay hindi pa rin nila nasolusyonan ang alitan sa mga borders. Sa ipinakitang bagong mapa ng China noong 2023, ay makikitang inaangkin pa rin nila ang lahat. Kaya ang katanungan ngayon ay paano nga ba titibagin ng India ang mga plano ng China sa mga susunod na taon? Sa paglipas ng panahon, nag-iba ang tuon ng pansin ng mga Chinese. Matapos buksan ni Deng Xiaoping ang China at ang kanilang ekonomiya sa pamamagitan ng open door policy noong 1978, unti-unti itong umabante at umasenso. Dito nagsimula ang pagiging superpower na bansa ng China hanggang sa pamumuno ni Xi Jinping. At sa kilala nating China ngayon, napilit inaagaw ang iba nating isla sa West Philippine Sea. Grabe, no? Talagang minana talaga ni Xi Jinping yung ni Mao Zedong talaga, yung patakaran, no? Si Mao Zedong talaga ang pasimuno talaga ng CCP na komunistang bansa na talaga pong
Grabeng brutal at grabeng hindi makatao ang ginagawa. Naminana na nga ngayon ni Xi Jinping na talaga pong halos lahat po dyan sa West Philippine Sea o sa tinatawagan nilang South China Sea ay gusto nilang angkinin lahat. No, kung iisipin nyo, no, nawawalan ng karapatan lahat po na nakapalibot dyan sa West Philippine Sea, no, na mga iba't ibang bansa. Pero syempre lahat po ng mga bansa po na yan ay may kanya-kanyang teritoryo dyan at syempre ipaglalaban ng mga teritoryo din nila, hindi lang po natin. No? Kaya talagang wala po talagang kampe ang China lalong-lalo na po sa ngayon. Kasi sa modernong panahon po talaga ngayon ay lahat po ng halos ng bansa ay nagpapalakas na. Isipin nyo, no, yung dating binubuli-buli rin nilang bansa na India, sobrang lakas na rin po talaga ngayon, hindi na po talaga basta-basta. Sa kanilang pagyaman ay lumawak naman ang kanilang impluensya sa buong mundo. Subalit ang mga hakbang ng China ay ginawang perpektong kopya ng India na magbibigay sa Indian government ng isang napakalaking advantage, isang napakalaking oportunidad upang sirain ang diskarte ng China at talunin ito sa sarili niyang laro. Una ay ang pagpapautang. Ayon nga sa isang kasabihan, the more credit you give away, the more will come back to you. Isa sa mga naging dahilan ng paglakas ng China ay ang kanilang kakayahang magpautang ng limpak-limpak na salapi sa iba't ibang bansa o ang debt trap policy. Sa taong 2024, ang Pakistan ang may pinakamalaking utang sa China na umaabot sa tumataginting na $26.6 billion. Grabe. O pangalawa ang Angola na may 21 billion. Ilan pa sa ibang bansa na kabilang sa may malaking utang sa China ay ang Sri Lanka, Laos, Egypt, Ethiopia, Kenya, Nigeria at marami pang iba. Well, yun na nga, no, sa usapang utang po talaga, no, utang na loob din po talaga yan. Mahirap po talaga yung may utang, isipin nyo yan, no. Talaga kung masusumbatan ka ba ng China, no, may utang ang bansa mo, sumbatan ka ng China o singilin ka talaga niyan, ay wala kang palag kasi ikaw kasi yung humingi ng tulong eh. Ikaw yung umutang, di ba? Kaya yun nga, no, debt trap policy po talaga yon yung ginagawa talaga ng China, yung diskarte nila. Mautak din talaga, no, talagang lulubugin ang isang bansa sa utang para pag sila ay sakupin o kung anong mang gawin ng China ay hindi po talaga makakapalag. Suma total, halos 1.5 trillion US dollars na ang utang ng iba't ibang bansa sa mundo sa China. Grabe. Ginawa ba ito ng China upang tumulong sa ibang nasyon? Siguro, ngunit ang pinakamakatotohanang dahilan bakit nagpapautang ang China ay dahil sa layunin nitong palawakin ng kanilang koneksyon at impluensya. Yes. Halos lahat ng pinautang nila na bansa ay kabilang sa mga third world countries o mga medyo naghihirap na lugar kung saan makakakuha sila ng leverage para sa plano nilang palawakin ng kanilang network sa pamamagitan ng Belt and Road Initiative. Nais ng China ang gumawa ng maraming daan para sa transportasyon ng kanilang langis at iba pang likas na yaman na kakailanganin nila upang paandarin ang kanilang ekonomiya. Kumbaga talaga ginamit nila utak nila para hindi tumulong, para manlamang pa rin kung tutuusin, no, para pabor pa rin sa kanila, no. Kumbaga kahit sabihin mong kala ng mga bansang umutang sa China ay tumutulong ang China, ay hindi po. Bandang huli po ay masusumbatan kayo at talaga pong malalamangan kayo bandang huli. Ganun po yung ginagawa po talagang taktika ng China. Eh paano naman kung hindi makakabayad o mahirapang magbayad ang mga nagkakautang bansa sa China? Eto na. Totoo ngang pinlano ng maigi ito ng China. Sa oras na hindi makabayad ang mga bansang ito, magkakaroon ng karapatan ng China na kunin ang mga likas na yaman sa mga lugar na nasasakupan kagaya na lang ng Pakistan at Nigeria. Ayan na. Di ba? Wala kang maibayad eh. O sige, amin na to. Wala ka nang masasabi, wala ka nang may re-rebat pa, kumbaga, di ba? Kasi po talagang malaki ang pagkakautang ng bansa mo eh. Ang mangyayari niyan, pag naningilan China, ay hahayaan mo na lang na sakupin ka. Ganun ang diskarte talaga ng China, no? Grabe. Kaya ang sa akin po talaga, no, nung meron po tayong latest na balita tungkol sa atin, no, at sa China, yung nakipag-usap po ang DFA. Nako, sana po talaga hindi po kayo nakipag-usap dahil po tayo ngayon po talaga ay sinusumbatan na naman po ng talaga ng China na sinasabi na sana po daw tayo po ay sumunod daw po sa pag-usapan na tayo daw po ay dapat magpaalam muna bago tayo gagawa ng RORE mission dyan sa Ayungin Shoal. Pero sinasabi po ng ating gobyerno ay wala naman daw pong ganung pinag-usapan, no? Kumbaga talaga pong gumagawa po talaga ng usap tong China po talaga, no? Parang ganun po. Ang kaso nga lang po dito ay lumalabas po talaga na tayo po ay naduwag at tayo po yung nakipag-usap o nakiusap sa China para hindi po tayo mabubuli dyan sa West Philippine Sea. Yun nga po, ganun nga po yung sinasabi ng China na tayo pa daw po, no, na sanad po ay sumunod daw tayo sa napag-usapan na yun, na magpaalam tayo kapag merong gagawin sa West Philippine Sea. Kaya po para sa akin po talaga, no,
sa susunod po talaga sana wag na po tayong makipag-deal sa China. Alam na alam po kasi natin na ang China po ay tuso. Wala po silang sinusunod na pinag-usapan o batas. Babalik rin po tayo niyan, no? Kasi tayo po yung mahinang bansa eh. Ganun po yung nasa isip nila. At sila po talaga ang gusto nilang masunod dyan. At gusto po nila tayong magkaroon tayo ng utang na loob sa kanila para tayo po ay madali na lang po nilang masasakop, lalo po yung mga teritoryo natin dyan sa Ayungin Shoal. Na may napakalaking oil reserve. Sa ibang lugar naman, maaari nilang kunin ang iba pang mga likas na yaman kagaya ng gold, silver, coal at kung ano-ano pa. Sa ganitong gawain ay nakaporma ng isang malawak na koneksyon ang China na kung tawagin nila ay String of Pearls. Sa estratehiyang ito, ang String of Pearls ay pipigil sa India na umabante. Kung titingnan sa mapa, ay napapaloob ang India sa isang bilog kung saan malilimitahan ang Indian government sa pagkontrol ng Indian Ocean. Kung ang isang bansang nagkakautang sa China ay hindi makakabayad, mapipilitan itong suportahan ng China sa mga geopolitical na strategies nito, kabilang na ang String of Pearls. Mabilis namang kumasa ang India ng sarili nilang network at tinawag nila itong Necklace of Diamonds. Kagaya ng ginawa ng China, may pinuporma ring isang malawak na network ang India na kung tawagin ay Necklace of Diamonds kung saan makikitang pinapalibutan nila ang China. Ang kanilang strategiya rin ay ang pagbibigay ng utang sa mga karatig na bansa upang mapigilan ang debt trap policy ng China. Kumbaga, ginagawa ng India yung naging diskarte po talaga ng China. No, kumbaga kung anong ginagawa ng China sa kanila ay yun din ang ginawa ng India. No, tinapatan po nila yun, no. Necklace naman po sa kanila. Grabe po tong India, no. Talaga pong hindi rin basta-basta palalamang talaga ang India. Lalong-lalo na po ngayong panahon na to. Bigay ng utang sa mga karatig na bansa upang mapigilan ang debt trap policy ng China. Dahil sa pag-asenso ng ekonomiya ng India, kinakaya na nitong magpautang na magre-resulta sa paglaki ng kanilang impluensya. Sa katunayan, noong 2016 lamang ay binigyan nila ng $450 million na utang ang Iran, isa sa may pinakamalaking reserve ng langis sa mundo. Bukod sa Iran ay ganun din ang pagpapautang nila sa Bhutan at Bangladesh. Inaasahang dadami pa sa mga darating na taon ang listahan ng mga bansang papautangin ng India dahil na rin sa paglakas ng kanilang ekonomiya. Well, sa susunod pong mga panahon na yun, no, talaga pong dadami po talaga ang uutang po talaga sa India dahil wala na po talaga rin magtitiwala talaga sa China eh. Kasi alam na, no, checkmate na po ang plano talaga ng China na ilulubog ang bansa mo sa utang para kapag may ginawa sila o may kinuha sila sa bansa mo ay hindi na nga po makakapalag yung mga bansa na yun. Ganun po, no? Kaya talaga hindi po malabo na talaga pong lumago ang ekonomiya o yumaman ng yumaman po talaga ang India sa ganyang diskarte rin po na ginagawa rin ng China. Sa totoo lang, parami ng parami ang mga tech giants at manufacturing companies na nag-uumpisa ng maglipat ng kanilang mga operasyon sa India dahil sa mas maluwag nitong gobyerno at maraming mga skilled workers. Kasabay na rito ang murang labor cost. Kaya dumarami ngayon ang pera ng India. Pangalawa ay ang pagbebenta ng armas. Kamakailan lang ay nagpalabas ng isang simulation ng China kung saan pinapakita nila kung paano nila palubugin ang isang US Navy ship gamit ang kanilang makabagong armas. Ngunit kahit sa kanilang makabagong teknolohiya, hindi pa pahuli ang India sa pag-develop ng kanilang supersonic missile na pinag-aagawan ngayon ng mga bansa dahil bukod sa epektibo ito, ay abot kaya ng mga maliliit na bansa ang presyo nito. Tama, yun nga, BrahMos, no, yun, nakita nyo BrahMos. Tayo meron na rin tayong BrahMos. No? Isipin nyo, no, kung hindi po reliable yan, ay hindi po kukuha ang Pilipinas yan. Isipin nyo yun. No? Saka yun na nga, afford talaga, no. Kumbaga, hindi tulad ng iba po talaga na talagang magtataas sila ng presyo, talagang ganito, pero wala namang quality. Tulad po lang sa China, no? Mismong kanilang mga armas po talaga ay low quality. Alam niyo naman po kaya nga made in China, di ba? Ang BrahMos Supersonic Cruise Missile ay umaabot ng Mach 3 o 3,580 km per hour ang bilis at may range na halos 300 km. Ipinagmamalaki ng India ang kanilang BrahMos Supersonic Missile na kanilang binenta sa Pilipinas noong 2022. Na talaga namang hindi ikinatuwa ng China. Sa katunayan, ang India ay nakatakdang mag-supply ng kanilang pambatong missiles sa 85 na bansa sa buong mundo. Kasama na dito ang mga maunlad na bansa sa Europa kagaya ng Italy, Poland, Spain at iba pa. Talagang lumalago ang ekonomiya ng India. Isipin nyo, no, nagtiwala yung malalaking bansa na yan, no? Nasa first world country yung mga bansa na yan, di ba? Tayo third world, di ba? Pero umu-order ng BrahMos sa kanila.
Kaya talagang yayaman talaga ang India kasi nagtitiwala yung mga bansang yan sa kanila eh. Na ano eh, na umorder ng BrahMos missile. Grabe, no? Dito ang mga mauunlad na bansa sa Europa kagaya ng Italy, Poland, Spain at iba pa. Maging ang mga kilalang bansa pagdating sa military power na Russia at Israel ay may interest din sa sandatahang pandigma mula sa India. Isipin nyo, no, Russia o order din pala ng BrahMos. No? Ay samantalang kaalyado ng ano yan, ng China yan. Di ba? Isipin nyo yun, no? Pero talagang ano eh, pagka talagang maganda o quality talagang produkto, ay bibilin po yan kahit na po kaalyado pa yan ng, ano, ng kalabang bansa nila na China. At dahil dito, nakakabuo ito ng magagandang relasyon sa mga bansang bumibili sa kanila ng armas. Lalo na sa mga bansang mahidwaan din sa China tulad ng karamihan sa mga bansa sa Europa. Pangatlo ay ang duminahin ng manufacturing industry. Alam niyo ba na ang India at China ang dalawa sa may pinakamalaking populasyon sa buong mundo? Kahit 3 beses na mas malaki ang China, ay mas lamang na ang populasyon ng India sa ngayon ng 16 na milyon katao ayon sa datos ng statista ngayong 2024. Dahil dito, at dahil na rin sa COVID-19 pandemic, mas pinipili na ng ibang malalaking kumpanya ang pumunta sa India pagdating sa manufacturing, kagaya na lang ng Apple. Isa sa bawat 7 iPhone sa mundo ay ginagawa na sa India. Ilang negosyo na rin ang pinipili ang India kontra sa China dahil sa mga issue nito sa politika. Tama. Nakikita nilang banta ang pamunuan ng CCP na may mahigpit na kontrol sa pamamalakad sa China. Isipin nyo, no, sa ganyan pa lang, no, sa industriya. No, talaga pong wala na pong nagtitiwala sa China. Paano na sila? Isipin nyo, no, unti-unti na po talagang bumabagsak ang China. Isipin nyo, no, nai-intercept na po sila ngayon ng India. Dahil po yan sa kagagawa ni Xi Jinping, diba? Sakop siya ng sakop, puro siya pangbabatikos, puro siya yung self-centered lang po na sila lang ang makikinabang. Hindi nila iniisip yung nasa paligid nila mga bansa. Puro sila talagang panghaharas sa West Philippine Sea. Wala na po talaga magtitiwala sa kanila. Kung nga yung sarili nilang mga mamamayan, hirap na sa China eh. Lahat halos wala ng trabaho. Puro kalamidad pa. Pinakyaw nila yung kalamidad. Lahat ng negosyo nagsarado na. Paano pa kaya yung ibang investor na taga-ibang bansa? Mag-i-invest pa ba sa China? Siyempre hindi. Unang-una, di ba, sa political, wala ngang kasundo ang China. Paano magtitiwala ang ibang bansa sa China na mag-invest, di ba? Kalokohan yun. Kaya talaga, nakukuha ng India ang dapat na nag-i-invest sa China. Kaya po talaga lumalago ang ekonomiya ngayon talaga at lumalakas at yumayaman ng yumayaman po talaga ang India. Real talk po yan. Ang banta ang pamunuan ng CCP na may mahigpit na kontrol sa pamamalakad sa China. Isa pa rito ay ang mga murang skilled workers at ang abilidad ng mga Indianong magsalita ng Ingles. At isa itong napakalaking bagay para sa mga Amerikano at European companies na magiging pabor sa kanilang mga operasyon na base sa India. Di hamak na mas malaki ang potensyal ng India ngayon sa labanan ng ekonomiya at kung tutuusin, maaari nilang maungusan kaagad ang China pagdating sa industriya ng teknolohiya at manpower. Idagdag mo pa yan ang mga internal problems ng China. Dala ng kawalan nila ng batang workforce dahil sa kanilang one-child policy. Isama mo pa riyan ang bumabagsak nilang ekonomiya at ang shortage nila sa enerhiya, langis at pagkain. Pang-apat ay ang kontrolin ang Indian Ocean. Sa kasalukuyan, mahigit 2/3 ng oil at gas na binibenta sa mundo ay dumadaan sa Indian Ocean, lalo na sa Strait of Malacca. Ang tagumpay ng China ay masyado pang nakasalalay sa krudo ng ibang bansa at kailangan nila ang Strait of Malacca upang may padala ang mga gasolinang ito papunta sa kanilang bansa. Isipin nyo, no, kung talaga makahawakan ng India yung Strait of Malacca na yan, no, tapos hindi na makakadaan yung, ano, dyan, yung China, no? Wala na, bagsak talaga ang China, no? Kasi yan ang problema kasi sa China. Kala kasi nila, porket malakas silang bansa, ay kayang-kaya na nilang hawakan o kontrolin ang lahat na nakapalibot dyan sa West Philippine Sea. Ang hindi nila alam ay pinapaliit nila ang mundo nila. Ang alam ni Xi Jinping, kayang-kaya nila lahat, pero ngayon, nakikita na po natin yung karma po talaga. Wala na pong nagtitiwala talaga at wala nang kumakampi sa China. Kaya ngayon po, itong India ay unti-unti po talaga na lumalakas. No? At yun nga, magbilang na lang po tayo ng mga ilang dekada pa. Baka mag number 1 na tong, ano, no, tong India sa Asia, no? Sa Southeast Asia na bansa. Baka talagang maungusan na nga po nila yung China. Kasi po talagang masigasig po talaga ang India na ma-intercept ang lahat ng kapangyarihan ng China.
Dito papasok ang India. Isa sa pinakamalaking alas ng India ay ang pagkuha sa Strait of Malacca at pagkontrol sa Indian Ocean. Tama. Magiging resulta ito ng isang geopolitical choke point kung saan mahihirapan ang China sa transportasyon ng kanilang kinakailangang oil at gas. Correct. Lalo pang pinagtibay ng India ang kanilang relasyon sa Amerika. Kaya sa oras na magdeklara ng digmaan, ay mabilis na may sasara ng India at Amerika ang daanan ito. Ang resulta, mahihirapan ang Chinese government upang isustain sa nakaambang giyera ang kanilang bansa, ang kanilang militar, pati na rin ang kanilang populasyon at ekonomiya. O ano ngayon, di ba? Pag nagkataon, nagkagera na talaga. Wala na, checkmate na talaga ang China. O ano, sinong tutulong? Sinong tutulong sa China? Russia? Ang Russia po ay merong gera hanggang ngayon sa Ukraine. Hindi po tutulong basta-basta ang Russia talaga. Ano, North Korea? Tutulong sa China? Hindi din. Kasi meron ding inaasikasong laban yan sa South Korea. Kaya po talaga, wala po talagang halos po talaga ang pwedeng tumulong sa China. Baka nga pati po nga po yung mga ordinaryong mamamayan ng China ay magsilayas na po sa bansa nila. Kasi po sobrang bagsak nga po ng ekonomiya nila. Wala pong trabaho, walang buhay po talaga sa China. Kaya pag nagkataon po talaga ay kung magsimula man niyang gera na yan ay wala po talaga. Talaga pong mapupulbos po talaga ang China. Kumbaga po may allied nation po tayo, lahat po halos ng bansa ay against sa China. Talaga pong mapupulbos po ang bansang China. Pinapaigting rin ng India ang kanilang mga programa upang gawing 2 beses na mas malaki ang kanilang military power, lalo na ang Air Force at Navy. Kasabay ng paglaki ng kanilang ekonomiya ay ang paglaki ng kanilang military budget, kung saan 13% ng kanilang GDP o Gross Domestic Product na tinatayang aabot sa $130 trillion ngayong taon ay gagamitin nila sa pag-invest sa mga makabagong eroplano, barko at gamit pandigma. Makikita rin na gumagawa na ng mga hakbang ang India upang makumpleto ang planong pagkontrol sa Indian Ocean. Isa na dito ang pagkikipag-partner sa Singapore at Malaysia, ang dalawang bansang dinadaanan ng Strait of Malacca. Maliban rito ay may access na rin ng India sa mga naval bases ng Singapore. Mahigit isang siglo na ang nakaraan nang napredict ni Alfred Thayer Mahan, isang US naval officer at historian, na kung sino man ang magkokontrol sa Indian Ocean ay siya ring magdodumina sa buong Asia. Ayun na nga, no, na-predict na. Isipin yan, no. Ito na lang no, ito pong ang konsepto diyan. Kung ang China po ay hindi ganyan, no, hindi ganid, no, at talagang friendly bansa, baka po talaga ang China po talaga ang pinakamayaman sa Asia at pinakamalakas, no. Kaso nga po kabaligtaran ng ginagawa nila. Imbis na kaibiganin nila lahat ng bansang nakapalibot sa dyan sa West Philippine Sea o mismong sa Asia, no, kahit na nga po sa buong mundo, kung kinakaibigan po nila yan. Kaso hindi. Ang ginagawa nila, kinakalaban nila, pinipwersa nila na sakupin ng mga teritoryo. Yun ang malaking problema ng China. Kala kasi nila yung mga bansang nakapalibot sa kanila o dyan sa West Philippine Sea ay hindi papalag. Hindi po nila nga alam na iba na po ang ngayon, ang nangyayari po ngayon sa mga bansa na yan. Nagpapalakas po yan, unti-unting nagpapalakas. Siyempre, kakampi ang mga bansang yan doon sa hindi mang-aargabyado sa kanila. So, ibig sabihin po talaga yan ay wala po talagang kakampi sa China kasi po sila po ay ganib. At sila po ay nananakop at ginagawa po nga nila yung mga taktika na yan para po masakop po nila yung mga bansa na yan na mayroong pagkakautang sa kanila. Kaya wala pong magtitiwala talaga o kakampi talaga sa China. Kaya po, balang araw po talaga, tutuunin na po talaga sila ng matinding karma at talaga pong lulubog na po ang bansang China. Wala po talaga silang magiging kakampi, kahit na anong bansa pa. Kaya sa kabila ng pagpapakita ng China na kanilang lakas, alam rin nila ang banta ng India na hindi nila pwedeng isawalang bahala. Ito mismo ang dahilan kung bakit patuloy ang China sa pagpapalakas ng kanilang puwersa militar at paghahanap ng mga kaalyadong bansa sa pamamagitan ng nabanggit na pagpapautang nito at pagtulong bilang kapalit sa loyalty ng mga bansang ito sa China. Ang masaklap nga lang para sa China, mas maganda ang relasyon ng India sa mga Western countries, lalo na sa Amerika, na magiging isang game changer pagdating sa isang malakihang gera. Ganon din ang magandang relasyon ng India sa mga kapitbahay nito sa Asia, na may galit sa China tulad ng Japan, South Korea, Pilipinas, Indonesia, Malaysia, at maging sa bansang Australia, kung saan may binubuo silang alyansa sa India. Sipin nyo, no? Halos wala talagang kakampi ang China. Kumbaga, mapipilitan lang kasi talaga yung mga bansa na tumulong sa kanila, siguro kung may tutulong man, no? Dahil lang sa utang, no? Hindi yung friendly na paraan, no?
Kasi maling-mali talaga yung diskarte ng China. Samantalang ang India, 'di ba, at ang iba pa pong bansa ay nagkakampihan po kasi alam po nila na meron silang magiging magandang pakinabang sa isa't isa. Nagsusuportahan ng training, lahat-lahat na ng mga materials o supplies, 'di ba, ganun. Pero ang China kasi ilulubog ka sa utang para magkaroon ka ng utang na loob para balang araw ay sasakupin ka na lang nila kasi nga meron kang utang na loob na hindi mo mabayaran. Ganun yun. Kaya talaga po itong China po talaga ay wala po talagang kakampi. Talaga pong babagsak sila balang araw. Kayo, sino sa tingin nyo ang magwawagi sa pasiklaban ng lakas sa Asya sa pagitan ng India at China? Huwag magtutubiling magbigay ng inyong mga opinion sa comment section sa baba. Ayun lang po, ate pong nagawa ng reaction video, ang napakagandang video po na to ni Mr. Good Vibe Shorts. Nasa description po ang link ng kanyang video kung gusto nyo mag-subscribe sa kanyang channel. At syempre, huwag nyo po sanang kalilimutan na mag-subscribe sa aking channel para ma-update po kayo kapag po naggagawa po tayo ng ganitong reaction video. Comment nyo na lang po sa baba kung ano po sa loobin nyo dito po sa ating napanood. Mauungusan nga ba ng India ang China o talagang mananatili pa rin ang kapangyarihan ng China sa mga susunod pang taon? Comment down below, no? Don't forget to subscribe. Ingat po kayo lahat. Like and share. God bless and peace out. Bye.